Humanda na sa mga malalaking balita, trending, viral, pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang na basta-basta lang isinulat sa papel. Nako, bawal ito! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Can't touch this. Aha! Hoy, nabalitaan nyo na ba yung lalaki dun sa Davao Airport? Hinuli dahil sabi niya ang laman, ang tanging dala niya ay bomba. Nag-bomb joke. Ayun, hinuli. Presidential yun, di ba? Kulong si kuya. Kaya kayo doon sa mga umaalis ng Pilipinas, huwag kayo magbabomb joke. Ayun, yung isa, hinuli. Diyan sa may Davao Airport. Nako, may detalye ba tayo niyan? Nakita ko lang sa social media eh. Mukhang totoo eh. Diyan sa Davao Airport. Nako, napakalungkot niya. Huwag kayo mag-bomb joke na yan. Magandang araw Pilipinas. Ito ang Ronda Pilipinas. At live na tayo sa DWIZ AM Metro Mega Manila. Live din tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng ginagawang radyo ang kanilang mga TV sa Aliw Channel 23. Magandang araw Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Can't touch this. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. At sa ating magiging whether we like it or not, magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon sa Luzon.
na may mga tsansa ng panandali ang pagbuhos ng ulan sa hapon at sa gabi. Ayon sa Pag-asa, makakaranas naman ng generally fair weather conditions ang nalalabing bahagi ng bansa na may mga tsansa ng panandali ang pagbuhos ng pag-ulan lalo na sa hapon o sa gabi. Samantala, iniulat din ng State Weather Bureau na posibleng umabot sa danger category ang heat index sa 30 lugar ngayong Martes. 30, parang kahapon 38. Inaasang abot sa 46 degrees Celsius. Mararamdamang init sa Dagupan City, Ampotapataang, Pangasinan. Habang 45 degrees Celsius naman sa Clark Airport, Pampanga, Cuyo, Palawan at Vira, Catanduanes. Ronda Pilipinas. Samantala, umakyat na sa 208 o 208 ang bilang ng mga lungsod na at munisipalidad na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson at PCO ASEC, Joey Villarama, pinaka-apektado ng naturang fenomeno ng rehiyon ng Mimaropa, gayon din ang mga lalawigan ng Occidental Mindoro, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte at South Cotabato. Iniulat din ni ASEC Villarama na umabot na sa 5.90 billion pesos ang halaga ng pinsala ng tagtuyot na katumbas ng 4,204 na hektarya ng taniman. Pumalo naman sa mahigit 113,000 ang bilang ng mga apektado ng mga magsaka at mangingisda. Kasabay nito, sinabi ni ASEC Villarama na nagsimula na ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng pamahalaan sa mga apektado ng matinding El Nino. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng mga reports. Kampanya kontra climate change, pinaigting ng Climate Change Commission. Month of Ocean Campaign. Saan na ngayong buwan? Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Verdes. Gilbert, go! Nakatagdang ilunsad ng Climate Change Commission o CCC ang Month of the Ocean social media campaign nito na pinamagatang Dive Deep, Change the Tides ngayong buwan ng Mayo. Ayon kay CCC Vice Chairperson at Executive Director Robert Borre, gagawin ng hakbang sa gitna ng malaking epekto ng pagbabago ng klima sa ating mga karagatan na nagdudulot ng pagtaas ng dagat, pagkasira ng mga bahura at pagdami ng malulubhang weather events. Bilang tugon sa mga hamong ito, sinabi ni Borge na nakatuon ng CCC sa pagtataguyod ng mga solusyong batay sa kalikasan, pagpapalakas ng pondo sa klima at pagtatrabaho katatagan. Nakatuon sa temang itaguyod ang isang matatag at pantay na blue economy ngayong buwan ng karagatan. Sinabi ng opisyal na layo ng kampanya na magbigay ng impormasyon, magturo at manawagan ng aksyon sa hanay ng mga Pilipino at sa pandaigdigang komunidad upang harapin ang mga ocean-related issues at itaguyod ang malalim na pagpapahalaga sa papel ng karagatan sa climate action. Sa pamagitan ng Proclamation number 57, itinakda ang buwan ng Mayo bilang buwan ng karagatan o Month of the Ocean. Ang proklamasyon ang nagbibigay diin sa responsibilidad ng pamahalaan ng Pilipinas at ng mga Pilipino na itaguyod ang mga sustainable ocean practices at itaas ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagahan ng ating mga karagatan. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Pagbili ng submarine, hindi daw dapat unahin ng pamahalaan. Sa bagay, laki ng karagatan natin, ano? Sa buong Asia yata, tayo na lang yata walang submarine. No? Ang laki ng karagatan natin, eh. Wala tayong submarine. Pero alam ko si Governor Chavez Sison may kasubmarine. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Dapat na unahing bilhin ang mga surface vessel o mga barko para sa Philippine Coast Guard na silang nagbabantay sa karagatan ng bansa bago bumili ng submarine ang pamahalaan. Ito niyag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Ayon kay Pimentel, kung may 5 o higit pa na maliliit na barko ang Philippine Guard, bukod sa mas marami pa silang magagamit sa relief operations. Git ni Pimentel, kung ayaw ng pamahalaan na tumaas ang tensyon, bakit bumili ang gobyerno ng mga BrahMos missiles mula sa India gastusan ng 18 bilyong piso. Sinangayunan ni Senate President Juan Miguel Zubiri si Senator Pimentel kung saan nagbiro pa si Zubiri na tubig mula sa septic tank ng Senado ang dapat gamitin sa water cannon ng Philippine Coast Guard para matakot lumapit ang mga
ng bobomba ng tubig sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Tugon naman sa kanila ni Senator Francis Tolentino, epektibong deterrent at pang-surveillance ang submarine dahil hindi nadidetect. Ipinunto pa nito na mayroong submarine ang Malaysia, Indonesia at Cambodia, samantalang wala ang Pilipinas na may pinakamalawak na karagatan. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, iginit ang Department of Environment and Natural Resources na hindi na makakaranas ng water interruption ng ilang lugar sa Metro Manila. Very good ito Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Environment Undersecretary Carlos Primo David na kahit pa bumaba sa 49 cubic meters per second ng water allocation sa Angat Dam, kaugnay nito, hinimok ng DNR official ang publiko na bawasan ng 1 minuto ang pagligo. Sorry. Talagang pa talaga nanawagan no? Bawasan ng 1 minuto pagligo mo raw upang makapag-ambag sa conservation na measures. Ang mahinang pag-ulan, dulot na rin ng El Nino, ay mararanasan natin from May as well as the month of June. 40% yeah. less rainfall ang inaasahan natin. So tama, kapag may konting pag-ulan sa watershed, tumataas yung level ng Gat Dam, pati ang Lamesa Dam na rin. Pero sa tingin ko, medyo kailangan natin ng tuloy-tuloy na pag-ulan para tuluyang tumaas siya. Kahit na mag-decide tayo na babaan ang allocation ng Metro Manila by May 15, nakakasanay yung ating mga intervention measures sa Maynilad at Manila waters. Na sa tingin ko, even beyond May 15, wala pa rin tayong mararanasang interruption sa ating water supply. Pero ang sabi ng Angat, pagka bumaba tayo sa 49 cubic meters, may water na, di ba? NR okay lang daw. Dahil dito, ni Undersecretary David ang mga mahilig mag-swimming sa inflatable pool. Ayan na i-recycle ang pinaggamitang tubig upang hindi ito masayang. Naintindihan po natin yung pangangailangan ng kababayan natin na madalas maligo o kaya kahit weekend man lang ay makapagbabad sa mga inflatable pools. Pero ang aming plea dito sa ating mga kababayan ay iwasan muna natin yung mga maaksayang activities. No? Yung inflatable pools, alam mo kung ilan ang ginagamit nating sa mga 1,000 liters ang ginagamit nating tubig. Ngayon, kung talagang kailangang mag-swimming ng mga bata dahil sa sobrang init, ang payo namin ay very least i-recycle mo yung ginamit na pang swimming. At saka yung sing a short song. Ha? Ano ba pinaka maiksing kanta, Yusek? Ha? Pinaka maiksing kanta. Happy birthday! Ang kantahin mo na lang yung bandang huli. Happy birthday to you. Hay, nako, tinig ni Environment Undersecretary Carlos Primo David sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Bahagya pang bumili sa 3.8% ang inflation o galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Abril. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, mas mataas ito kumpara sa 3.7% inflation rate sa bansa noong Marso at 6.6% sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pasok naman sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang inflation rate na 3.5% hanggang 4.3% pa rin. Sa NCR, bumagal sa 2.8% ang inflation mula sa 3.3% noong buwan ng Marso dahil sa mas mabagal na taas presyo sa kuryente. Isa pa, karne ng saging at syempre kasama dyan ang tilapia. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Di ba? Kanta kayo ng Happy birthday to you. Yun yung pinaka-last. Para maiksi yung ligo ninyo. Ayan. Galing yan kay Yusek. Ayos ba tayo dyan, Yusek? Ganyan ka ba kumanta? Taga-bayo ng mga reports. Communication sensor equipment ng BRP Andres Bonifacio higit na pinahusay. Ito yung barko. Alamin natin ng report ni Patrol 17, Jobel Palaño. Jobel, go!
Aktibo na muli sa kanyang pagbibigay serbisyo ang BRP Andres Bonifacio o PS-17 matapos sumalang sa malawakang pagkukumpuni at upgrading ng communications and sensor equipment. Nakahimpil ang BRP Andres Bonifacio na isa sa 3 offshore patrol vessel ng Philippine Navy sa Naval Forces West at AFP Western Command Area of Operations, kabilang ang Combat Management System o CMS ng barko sa mga in-upgrade para mapahusay ang lahat ng sensors at mga armas na magpapalakas sa real-time situational awareness, command and control capabilities. Pinalakas din ang air and surface search radar nito upang makapagsagawa ng long-range surveillance, search and rescue at maritime patrol. Dahil sa mga makabagong kagamitan, inaasahan na mas magiging epektibo ang BRP Andres Bonifacio para magampanan ang kanyang mandato sa ilalim ng Naval Task Force 41 para maglunsada ng mga maritime patrol operations, internal security operations hanggang sa logistics support missions. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At doon sa mga nakikinig at nanonood sa mga upi-opisina, magandang araw sa inyo. And thank you for making us the background. Lalo-lalo na doon sa mga gusto makaalam ng mga balita. Ito, meron tayo NBI. Naku, bawal ito segment Payslip na basta-basta na lang isinusulat sa mga papel-papel. Bawal yan. Bawal na bawal po yan. Oo, yung sinusulat kahit saan, yan na lang payslip mo, sabi. Ito na payslip mo. Yan na yun. Ito, alamin natin ang report na ito mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo. NBI, nako, bawal ito. Sulat kamay na payslip? Nako! Bawal ito. Hindi lang pera ang inaabangan tuwing sweldo, kundi pati na rin ang payslip. Dahil bukod sa karapatan ito ng bawat empleyado, kailangan nilang malaman kung magkano ang kanilang kinita. Pero paano kung ang iniabot sa iyong payslip ay para lang isang scratch paper at doon inilista ang iyong kinita? Alam nyo bang labag sa batas ito? Ayon sa Book 3 Rule 10, Section 6 ng Omnibus Rules Implementing the Labor Code, ang bawat employer ay kinakailangang magbigay sa kanilang mga empleyado ng maayos at malinaw na payslip. At dapat ito ay naglalaman ng mga sumusunod na detalye. Bilang ng araw na sakop ng payslip, rate of pay, kada oras, araw, linggo o kada buwan. Sahod para sa regular work, pati na rin ang overtime work, mga binabawas sa sweldo at ang halaga ng sahod ng empleyado. Kaya sa mga employers dyan, ang payslip ay hindi parang listahan ng utang. Para saan pa ang printer kung kayo ay manghihinayang? Dapat palaging magbigay ng payslip na maayos at kumpleto para hindi kayo masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Ayan. Paano nga pa? Ano ang silbi ng printer? Di ba, Angelo? Okay, teka muna. Tayo'y may sisiya sa atin, Mga mag-aaksaya ng tubig ngayong tag-init, binalaan po ito ng MWSS. Water concessionaire, nagpaliwanag. Narito ang isang siyasat special report mula kay Drew Nasino. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Ang tubig ay buhay. Kailangan natin ito kapag nauuhaw sa pagligo, paglilinis, pagtatanim ng mga halaman at iba pang mga gawain saan man tayo naroroon. Pero anong gagawin mo kung kinakapos ka na sa tubig at kung tigang na ang lupang iyong sinasaka ngayong tumitindi ang init ng panahon? Taon-taon ay naaapektuhan ang bansa ng tag-init, lalo pa kung may El Nino phenomenon na nararanasan kada 2 o 7 taon. Sa kabila ng bumababang antas ng tubig sa Angat Dam,
Pinanatili ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyong tubig para sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na 50 cubic meters per second simula Mayo 1 hanggang 15. Tiniyak naman ng MWSS na hindi magkakaroon ng kakapusan ng tubig at hindi rin ikinukonsidera ng Department of Environment and Natural Resources na magbawas ng supply sa kabila ng pagbaba ng water level sa mga dam. Ayon kay MWSS Division Manager Engineer Patrick Dizon, naglatag na rin sila ng mga hakbang upang matipid ang tubig, lalo ng mga taga Metro Manila na pangunahing sinusuplayan ng Angat. Naintindihan naman po natin po yung ating pong kababayan po, no, na sobrang init po talaga ngayon at kailangan po, no, na ma-refresh po tayo sa ating pong katawan. Kaya lang po, no, ay mayroon pa rin po tayong El Nino at yung epekto po niyan ay maglalas pa po ng mga 1 to 2 months po, no, at ayaw naman po natin, no, na pagdating sa ganung mga buwan po, no, ay totally po, no, na mawalan na tayo ng tubig. So habang wala pa po, no, yung ating pong ine-expect po, no, na pag-uulan po sa ating mga watershed para po makapag-refill po sa ating mga reservoir, ay hinikayat pa rin po natin po, no, yung ating pong mga kababayan po na sa kahit konting-konting pagtitipid lamang. Kabilang na anya sa kanilang ikinukonsidera ang pagpapataw ng multa sa mga mauhuling magsasayang tubig at limitahan ang oras ng pagligo. Idinagdag pa ni Dizon na mayroon naman silang monitoring system o mekanismo upang matukoy kung anong mga establisimento ang malakas kumonsumo o nag-aaksaya ng tubig. Dahil sa nagpapatuloy na El Nino, bibigyan ng MWSS ng babala ang mga na labis sa paggamit ng tubig. Kung lumaki ang konsumo, ay iimbestigahan ang mga consumer at kung napatunayang wala namang leak o tagas ang kanilang kabahayan, ay babalaan lamang ang mga ito at tutulungan o tuturuan kung paano makatipid. Sa kabila nito, muling tiniyak ni Dizon na may sapat na water supply ang mga consumer, lalo ang mga taga Metro Manila at mga karatig lugar, at malabong maulit ang krisis sa tubig noong 2019. Since January pa po, no, ay nagpapag-issue na po yung ating pong Water Resources Management Office po, no, base din po dito sa memorandum circular po na inisyu po ng ating Pangulo po, no, on the water conservation during this El Nino. So actually every month po, no, since every month naman po nagbibiling po yung ating pong mga concessionaryo, Maynilad at Manila Water, ay chine-check po talaga po namin po yung mga kapag nakikita po namin yung billing ng isang ating pong mga customers po ay umakyat po ng ganitong persyento, ay i-call out po natin. Mayroon na po kaming usapan. Kasama po natin po ang DNR po, no, sa pagmumonitor. Kumporme naman ang Manila Water sa plano ng gobyernong pagmultahin o parusahan ng mga consumer o establishmentong malakas gumamit ng tubig o mapapatunayang nag-aaksaya. Bagaman walang kakayahan i-monitor ang konsumo sa tubig, aminado si Manila Water Corporate Communications Head DT Galang na maari naman silang tumulong sa gobyerno sa pagtukoy sa mga mag-aaksaya kung kailangan. Ang na-monitor lang po natin ay yung kanilang consumption talaga o through our build volume. And kung tayo gagawa ng pag-aaral, maaari atin pong itong ibigay na data doon po sa kapag pataw nga ng parusa kung ito kanilang gagawin. Dahil kami bilang service provider, pag ang amin lang pong atas niya ay makapagbigay ng tubig doon sa lahat ng nangangailangan, sa lahat ng ating customers. Ipinauubaya na rin anya nila sa mga local government ahensya ng pamahalaan ang pagpapataw ng multa. Dapat makapagbigay nito like LGU or kung meron mang ordinance or order ang DANR, ganyan, or kahit po hanggang presidential decree, yun lang po yung makakapag At susunod naman po tayo kung kunwari meron tayong kailangang kooperasyon mula sa mga konsesyonaryo, atin naman po itong gagawin kung iaatas po sa atin. Sa issue naman ng limitasyon sa oras ng pagligo, ipinaliwanag ni Galang na wala namang masama kung matagal sa paliligo.
Depende sa pangangailangan. Kung kailangan magmadali, medyo maikli lang, mga Ayan. 10 minutes, ganyan. Actually, wala naman po yan sa haba ng inyong gugugulin sa banyo o yung pagligo. Yung paano po ninyo ginagamit yung Yun. tubig habang kayo'y naliligo. Yun po yung mahalaga. Kunwari kayo'y nagsasabon lang, ay dapat po naka-turn off yung shower. Kaya dahil nagsasabon pa lang naman kayo, i-on nyo lang pag magbabanlaw na. Ganyan. Bukod sa Manila Water, tiniyak din ng Maynilad na hindi magkakaroon ng service interruption kahit patuloy ang pagsadsad ng water level ng Angat Dam. Samantala, naniniwala ang siyasat team na malaki ang epekto ng lumolobong populasyon sa lumalaki ring demand sa tubig, partikular sa Metro Manila. Sadyang hindi maikakailang napakahalaga ng tubig sa buhay ng bawat tao at iba pang nilalang sa mundo. Kaya't hindi dapat isantabi ng gobyerno ang pagtatayo ng mga karagdagang mapagkukunan ng supply. Bagaman may mga proyekto upang tugunan ang lumalaking demand, gaya ng itinatayong Kaliwa Dam sa Quezon Province, isa sa mga malaking kwestiyon ay sasapat kaya ito para sa milyong-milyong residente ng Metro at mga karatig lugar. Para sa patas na pagtalakay, patuloy na nakikipag-ugnayan ang siyasat team sa mga kinauukulan pang ahensya ng gobyerno upang higit na malinawan sa issue. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Drew Nasino, nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channels, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Sabi nga nila ang buhay daw ay tubig. Ha? Baliktad yata. Ang tubig ay buhay. sorry. Ang tubig ay buhay. Hindi, narinig ko na yan nung 90s pa yata. 90s pa yata. Nag-aaral pa ako noong 90s. ang tubig ay buhay, buhay ay tubig. Parehas din naman yan. Okay. Kumusta kayo mga kastig? Gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online na sports betting platform na talagang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong laro. Sa mga NBA, libre mo mapapanood ang NBA playoffs sa arenaplus.net. Mari ka pang manalo ng iba't ibang mga papremyo kagaya ng shoes. Mo, may shoes, may telepono, may motorsiklo, at brand new car. Lahat ng yan ipamimigay sa Arena Plus NBA Playoffs Lucky Draw up to, ang laki nito 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, pwede mo ring masubaybayan ng mga live games ng local at international sports kagaya ng PBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa mga magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang hinihintay mo? Download Arena Plus app sa App Store or Google Play or manood sa arenaplus.net. Dahil sa Astig sa sports, keep it fun, game responsibly. Pilipinas, ang ating oras. 33 minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. Ronda Pilipinas. Tanggap tayo ng isang mainit-init na report. Hindi ba flash report to? O kanina pa siya doon. Alamin natin, Maricel Soriano dumating na po sa Senado sa pagdinig ng Public Order and Dangerous Drugs Committee. Sa bagay, nung last hearing, sinabing iimbitahan. Oo. So ngayon, ando na siya. Okay, alamin natin. Mula kay Sally Ortega Bueno, Ate Sally, Taray Queen. Yes. Oo, kilala nga ito sa pagiging Taray Queen. Kaya medyo kanina, tanungin namin na
First time niyo bang harap sa Senate hearings, tumingin sa amin and then biglang tinalikuran na kami at nag-make face. Oo. Anyway, nandito naman sa Senado ang actress na si Maricel Soriano, dumadalo ang actress sa pagdinig ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs tungkol sa sinasabing nag-leak na dokumento ng Philippine Drug Enforcement Agency kung saan sinasabing nasa listahan ng mga gumagamit ng illegal drugs ang aktres at maging ang Pangulo. Magka-holding hands sina Senator Robin Padilla at Maricel Soriano nang naglakad sa hallway ng Senate patungo sa hearing room. Tumanggi ang aktres na magpa-interview sa media. Samantala, sa pagbubukas ng pagdinig, tiniyak ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ang ginagawang pagdinig ng kanyang committee ay in aid of legislation at hindi in aid of persecution. Nanawagan naman Senator Padilla na igalang ang trabaho ng mga artista at huwag daw sanang ipitin at idamay sa politika ang mga artista. Sinuportahan naman ni Senator Bongo bilang Vice Chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang ginagawang investigasyon ni Senator De La Rosa at sinabi niya na wala siyang hangad kung hindi mapalabas ang katotohanan sa ginagawang pagdinig. At kanina, ay sinabi ni Senator De La Rosa na tumanggi yung may-ari yung admin ng Rockwell Condo Unit. Sinasabing doon na nakatira noon si Maricel Soriano doon sa condo unit number 46C. Nag-request daw sila pero ang sinabi ay hindi daw sila magbibigay ng impormasyon kung sino may-ari na naturang unit dahil ang ginamit na depensa ay yung Data Privacy Act. Pero nang tanungin ang mga taga-Data Privacy Commission, sinabi nila na pwede naman basta't maipaliwanag lang na yung paghingi ng information kung sino yung may-ari ay gagamitin para sa isang legal na proseso. At ayon kay Senator De La Rosa, itong ginagawa nila na pagdinig ay isang legal process kung kaya't may karapatan sila na alamin mula sa administration na naturang condo building kung sino yung may-ari ng Unit 46C. So yan ang... Yan yung 2012 Ate Sally, no? 2012? Oo. So hindi natin biglang... Ang una kasi, ang hearing talaga na ginawa ni Senator De La Rosa noong last week, ang intention tungkol sa napabalita na nabawasan daw yung volume ng drugs na nasabat doon sa Batangas recently. Pero sa gitna ng investigasyon ay biglang napag-usapan ito nga tungkol sa nilik na dokumento ng PIDEA na kung saan nalagbas pa nito ay ang na si Maharlika na naka-base naman ito sa Estados Unidos. So yun, dito na nga napag-usapan at natanong yung dating taga-PIDEA kung sino nga ba yung mga nasa listahan daw noong nag-leak na dokumento at doon nga nabanggit din ang pangalan nitong si Maricel Soriano. In-invite nga yung pangalawang pagdinig si Maricel Soriano para nga magbigay linaw. So, sa mga oras na ito, hindi pa si Maricel Soriano ang tinatanong ng mga senador. So, yung ating antabayanan, kung aaminin ba na niya na minsan ay nakagamit niya siya ng illegal drugs o kanyang i-deny at kung kasi nga, usapin pa dito, yung bang dokumento na yon na allegedly ay from PIDEA na nag-leak ay may katotohanan. Talaga bang, kung totoong genuine ba yun? Gawa-gawa lang ba yun? Fake ba yung mga dokumento na yun? So yun ang isa pa rin dapat ma-establish kung yung mga documents na yun ay talagang totoo na dokumento from PIDEA. At saka gusto ko yung tinanong mo kanina, Ate Sally, baka maitanong sa kanya kung meron na siyang karanasan na tumikim ng droga. Baka maitanong yan, Ate Sally. Oo. So yun ang aming antabayanan. Kung kapag natanong siya, magkakaroon ba siya ng admission or i-deny niya ito? Oo. So yun ang aming hihintayin kapag dumating na sa punto na ang tatanungin na itong aktres na si Maricel Soriano. Yun. Abangan! Okay, ito si Patrol 19, Celio Taga Bueno, para sa lang metodong naka sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda
Pilipinas. Yun, abangan natin ha, dahil kakausapin at uupo dyan si Miss Maricel Soriano. Palagay ko, hindi lang yung dokumento na yun ang maitatanong at saka yung pinag-usapan namin ni Ate Sally kung nagkaroon siya ng pagkakataon at kung kailan. palagay ko mahi-headline ito mamayang hapon. Kaya tabihanan niyo po sa DWIZ at Aliw 23 at sa mga digital platforms ng DWIZ. Sige, isa pang report! PBBM tiniyak na nagagamit ng maayos ang dividend collection ng mga GOCC. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perez. Gilbert, go! Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maingat na nagagamit ang kitang nire-remit ng mga GOCC o Government-Owned and Controlled Corporations at napupunta sa iba't ibang programa at proyekto ng gobyerno. Sinabi ni PBBM na maingat itong ginugugol gaya ng buwis na binabayad ng taong bayan. Binabalik din niya ito sa pamamagitan ng mga proyekto at programa na magpapabuti ng buhay ng mga mamamayan at lilikha ng mas magandang bukas para sa mga kabataan o mga anak. Dagdag pa ni Pangulong Marcos na ang mga dividendo ay hindi pinapadala sa gobyerno para itago kundi upang tulungan ang mamamayan, lalo't sila raw ang anyay tunay na stakeholder ng mga GOCC. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pa! Report! Paratang na pinababayaan umano ni PBBM ang Mindanao, pinabulaanan ng Lanao del Sur, Solon. Alamin natin ang report ni Tina Nolasco. Tina! Iginiit ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na hindi pinababayaan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Mindanao. Taliwas umano ito sa mga paratang na pinababayaan ng Presidente ang Mindanao. At sa katunayan, bilang residente anya at mula sa BARMM, masasabi ni Adyong na tinupad ng Pangulo ang pangako nito noong kampanya. Patunay niya nito ang isinagawang bagong Pilipinas Servicio Fair sa 4 na lalawigan sa Mindanao at ang nakatakdang muling pagsasagawa nito sa Zamboanga City, Davao del Norte, Tawi-Tawi. Bukod pa rito ang patuloy anyang pagsulong sa kapayapaan sa Mindanao at ang pagbibigay prioridad ni PBBM sa mga proyektong pang-infrastruktura ng administrasyon sa Mindanao, gaya na lamang ng rehabilitasyon sa Marawi. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa paparating nyong celebrations, siguradong mabubusog ang inyong mga loved ones sa Komea. Mapa-anniversary, birthday o simpleng merienda, tiyak mabubusog ang buong pamilya sa Komea Bihon, Palabok at Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya. Ibig kong sabihin, Komea 3Q Bihon. Masarap! Ay! Talaga? Yung mga magbo-birthday diyan. Bigyan natin ng Komea pansit. Yan. Lahat ng selebrasyon ay sasaya ha, basta't busog po tayo ha, ang buong pamilya ha. Ibig kong sabihin, Komea 3Q Bihon, rap talaga. Okay, hoy, oras na. Tena na, ha? Okay, ready na ba kayo? Ha? Ready na ba kayo, mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero panalo! Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Meron kang chance manalo 1,000 pesos, 500 pesos kapag tama ang 5 combinations at another 500 pesos kapag meron kayong Bingo Plus app. Simple lang po manalo, kailangan lamang abangan ang 5 letter and number combinations sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424 kasama ng inyong pangalan / edad / address / 5 combinations of the day. At para sa ating ikalawang combination for today, sa letrang I, 18. Abangan
Balitang Bayan ng ikatlong kombinasyon. Tandaan, pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakaapat ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang apat na numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas. Pilipinas, ang ating oras. Ha? 10 minuto na lang bago mag-11 ng morning. Ronda Pilipinas. Apa silang chat group? alamin natin ang report ni Patrol 5 Aya Yupango. Kuya Aya, go. Mismong si Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang nagbigay ng babala sa publiko na mag-ingat sa kumakalat na online application para sa tulong pangkabuhayan sa ating mga disadvantaged workers program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon kay Secretary Laguesma, walang online application ang tupad programs na ibinabalik ang kanyang kagawaran base sa online na post. Ang tupad ng DOLE na may mukha pa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. makakatanggap ng 6,000 piso. 1,000 piso ang magiging kwalipikadong aplikante mula sa nasabing programa. Sabi ng kalihim, hindi ipinamimigay ang tupad program sa kahit sino man dahil ito ay kailangang dumaan sa evaluation nila kung dapat ba o hindi na makapasok ang isang individual. Binigyan na ng kalihim ng direktiba ang lahat ng mga regional directors na makipag-ugnayan na sa local NBI at Philippine National Police na tulungan at hanapin yung mga nagpo-post ng nasabing advertisement dahil masyado raw itong nakakapinsala sa isang magandang programa. Ito yung Patrol number 5. Ayayupan ko para sa implemented ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, we're saying hi and magandang araw sa lahat ng mga taga-BCSO. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Samantala, para sa ating balitang sports, palakasan na tayo. Pampalakasan na tayo. Balitang, meron tayo? Okay. Libreng paggamit ng ambulansya pwedeng i-request sa PCSO. Pwede nyo palang i-request yan. Mga LGU, narito po ang isang report. Ipinagmamalaki ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang proyektong Patient Transport Service kung saan libre nang maihahatid ang isang pasyente mula sa isang ospital. Pakinggan natin ang paliwanag ni Dr. Noel Aparato, Division Chief ng Medical Services Department ng PCSO. Auxiliary Patient Transport services po. Yun po yung ating pagdadala ng mga pasyente nang galing sa ospital. Pwedeng galing sa ospital, dadalhin sa bahay, o kaya yung hospital to hospital. Doon po, ang kailangan lang po ay request lang ninyo na i-address nyo lang po sa aming general manager. Tapos kami na po ang bahala. Ang requirement lang po natin, yung medical certificate lang po, o kaya medical abstract. Kasi siyempre yung clearance nyo po. Ibig sabihin nun, wala na kayong problema doon sa ospital. Susunduin lang po kayo. At saka siyempre, ang atin lang pong isa pang nire-require lang doon, huwag naman po yung mga pasyenteng delikado, yung tawag dito, yung mga naka-respirator, o yung mga, ang dinadala lang po natin talaga yung mga up and about, yung talagang pauwi na, yung magaling na sila. Para naman sa malalayong lugar o mga probinsya, mayroon na nga proyekto ang PCSO kung saan nagbibigay ang ahensya ng mga ambulansya. Pakinggan muli natin si Dr. Aparato. Isang magandang ginagawa natin para baka kailangan nila ng parang ating patient transport. Meron na sa may kanilang lugar mismo, sa inyo pong local government units. Meron po tayong mga nadonita na yan sa mga munisipyo at yung iba umabot natin hanggang sa mga barangay.
At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Para sa ating balitang mabalakasan sister teams na Creamline at Choco Mucho, maghaharap para sa championship ng PVL All Filipino Conference. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Kasada na ang championship round sa 2024 PVL All-Filipino Conference sa pagitan ng sister teams na Choco Mucho Flying Titans at ang defending champions na Creamline Cool Smashers. Ito ay matapos talunin ng Choco Mucho Flying Titans ang Petrogas Angels sa loob ng 4 na sets, 23-25, 26-24, 25-19 at 25-20 noong linggo sa Smart Araneta College. Pinangunahan ni CC Rondina ang opensa ng Choco Mucho kung saan nakapagtala siya ng conference high 32 points na may 30 attacks, isang block at isang ace na sinamahan pa ng 9 digs at 7 receptions. Magsisimula ang paghaharap ng Creamline at Choco Mucho sa kanilang best of 3 championship series sa darating na Huwebes. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo munang magpatama quote of the day. Ang ating patama quote of the day ay, manalo o matalo ang mahalaga, sinubukan mo pa rin. Alam mo, may mga tao na matanda na, medyo ranggo na, senior citizen na. Marami silang regrets sa buhay. Pagka na pinakinggan mo yung kanilang pinag-uusapan, sabihin, sana sinubukan ko to, sana sinubukan ko yun. Mas maganda, subukan nyo na. Ha? Baka hindi wala namang makakapagsabi. Pagka, lalo-lalo na pag maganda naman ang inyong mga hangarin, pag binless ng Diyos yan, magdidire-diretso yan. Okay? Okay, so subok-subok pa rin. Try and try until you succeed. Okay, bago tayo magpaalam, tayo munang mag-happy birthday for the day. Happy birthday kay Miss Jess Abarcas ng DWIZ and Aliw HR Admin. Biro mo ha, birthday pala ni Jess ngayon. Happy birthday. Happy birthday din kay Giljon Reyes ng DWIZ and Aliw Switcher. Dalawa may birthday ngayon. Parang wala mo ako may nagpaparamdam ba? Parang wala. Birthday ha? At yan, nakabuha ng mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. Bayanan po ang susunod na programang Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Juvie De Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live sa Radyo AM Radio sa Pilipinas. Live ding Mapapa 3 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWI News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.